Bali yun pala sir ang ano nyo. Active kayo on duty. Yes, sir. Yes, sir. Wow, Active ayos po. yun. Nice. Sige. Yes. Tapos okay lang buksan niyo yung mga camera niyo. Kaya naman kaming dalawa lang ni Sir Joseph ang naka-camera no. So ngayon naka-record na tayo ngayon sa ating ano ba to? Ating recorder, to video recorder para ma-update din natin yung ating mga kasama. Sila ay busy kasi no. Ito si Sir Renzo, si Sir Silva. I think si Francisco Silva ito si Sir Silva no. Tama po? Yes, sir. Wow. May camera ka, sir, para makita namin kagwapuhan mo. Pare-pareho naman tayo mga gwapo dito. Ayan. Ayos. Ayan. Si Sir Adriel na lang at saka si Sir Eglos. Ayan, kung open ang inyong mga ayan, no? Ayos. Naka-anim din tayo. Kasi minsan, pagka sobrang busy talaga ng mga ka-devs natin, ang nangyayari talaga, walang time para magkaroon ng developers meeting. Dapat ito regular every Saturday. Kaya lang, yun nga, sa dami ng ginagawa natin, may kanya-kanya tayong work, tapos minsan traffic. Kaya nangyayari hindi natutuloy. So, ayan. So, tanungin din natin si Sir Rivera. Taga saan ka, Sir Rivera? Hello po, Ah, naririnig po ba ako? yes, yes. Loud and clear. Loud and clear, okay. Ah. Ano po ako, taga Pasig. Right now po kasi nasa labas ako, may family event lang. Wow, sana all. Happy birthday, bro. Next year pa po. Next year pa. May event kayo dyan. No? So, kumusta sa inyo dyan? At, Ah, okay naman po kasi kung familiar po kayo sa 9th day. So, 9th day kasi ng auntie ko. oo So, nga pala. Oo nga. I remember Oo. nga pala. Kinuha na ni Lord, na kay Lord na si tita mo? Yes po. Oo. 9th day na po niya ngayon, araw na to. So, Sorry. nandito kami lahat. Okay lang po. Please ng bagay. Condolence. Oo. Yeah. Ayos, at least meron kang time din para makasali. Tapos, Opo. ayun. Ayan, nice to meet you all. Tapos si Nice Sir to meet you. Renzo, ito active na active to ngayon eh. Sir Renzo, kumusta? Taga saan kayo, Hello, sir? Taga Davao de Oro, sir. Wow. Davao, layo din, Kumusta? Yes, Kumusta sir, naman malayo. dyan? Kumusta sa lugar nyo? Hindi ba binabaha? Hindi ba binabagyo? Okay lang, sir, pero more than kanina. Maaga. Maulan. Oo. Dito sa amin, konting ulan lang, bewang kagad yung baha eh. yung mga lugar na talagang nilulubog ng baha. At least dyan, okay kayo dyan. Hindi Alright. naman dito bumabaha agad. Ayun. At saka hindi kayo affected ng kasi pagka bumabaha, nawawala ng kuryente. So, nahihirapan tayo mag-aral pag ganun. Basa ang paa, tapos walang kuryente. No? So, keep safe lang tayo pagka may mga bagyo. Ayan. Si Sir Silva naman, tanungin natin. Sir Silva, saan place mo? Ano here yung Pasay po? Sir, saan pa? Pasay. Pasay. Sa Pasay. Wow, saan sa Pasay? Diyan po ako lumaki eh. Sa ako, Liberisa. Batang Liberisa ako eh. Ano here yung Tolentino Street? Ano po yun? Ano po ulit? Tolentino Street. Tolentino, malapit yan dyan sa Libertad. Yes po. Oo, dyan ako naman malengke nung bata pa ako. Sa Libertad, Ayan. So, mabuti naman at available kayo ngayon. At ito yung chance, no, na kung saan pwede tayo mag-share o kaya magtanong regarding sa ating mga inaaral. And nakikita ko talaga very eager kayong matuto and ang gaganda na ng mga projects, no, na nagagawa nyo. At yun, mapapansin nyo yun, although hindi natin kasi nakikita yung projects ng iba. Kasi iniisip ko pag inilagay natin sa website natin, yung mga pwedeng i-upload nyo ng mga picture, ng mga gawa nyo, ang mangyayari, mapupuno yung website natin ng mabibigat na images. Kaya iniisip din natin na saan tayo pwede mag-share ng mga natin, mga gawa natin.
And ang maganda diyan is kayo mismo na di-discover ninyo na kaya nyo pala nung una, talagang puro tanong talaga nung una, yung iba sa inyo, nauna sa inyo talagang puro tanong, no? And later on, tumatahimik na sila, mapapansin ninyo na hindi na nagiging active yung iba. Ang reason is nagkakaroon na sila ng client o kaya work, and then mas naiintindihan na nila yung ginagawa nila habang tumatagal. So, hindi naman sa inyo nang umalis na or ayaw na. Actually, active pa rin, no, yung karamihan at nag-aaral pa rin kasi hindi nga tayo natatapos sa ating pag-aaral. And may mga challenges talaga, ano, na habang nag-aaral tayo ng mga courses natin, sa challenge tayo dun sa ating ginagawa. Tas parang hirap. Share nyo naman yung mga challenges nyo na parang na hindi kayo nakatulog o kaya pinapanaginipan nyo na yung nangyari, ganun. Meron ba kayong ganung experience? Mga challenges nyo? Hala, paano mo kukunin? Sino gusto mag-share? Ayan, kahiyaan na. Magtatawag ba ako para maganda? So, kung may tanong din kayo, pwede, no? Pwede rin kayo magtanong kasi ito yung chance na nakakausap nyo ako in person. Usually sa ano tayo, in person tuloy, sa ano, sa chat or sa dito sa ating live. No, at dadating yung time din magkikita tayo ng in person, face to face. Kaso nga, yung iba nasa Vietnam, yung iba nasa Australia, no, nasa ibang bansa, nasa Italy. Marami tayong ka-devs na ano nasa ibang bansa ngayon. Talagang nasa Japan yung iba, nasa Canada. So, hindi lang natin sila nakakasama sa ganitong online, pero very active sila lalo na sa chat, ano? And kayo din naman nakikita ko ay talagang masisipag kayo, ano, sa inyong ginagawa. So baka may question kayo or gusto niyo share. Okay, open naman tayo. So ano lang, taas nyo lang kamay nyo, meron diyang hand. Ayun, sige Sir Adriel. Ayan, gusto ko lang din i-share Ah, na umabot sa point na napapanaginipan ko na yung pagko-coding. Parang ano kasi, nagbibigay din po talaga ako ng oras tapos ina-apply ko rin yung 10-minute rule po ba. Napanood ko yun sa YouTube. ah, So, ano kasi, dalawa kasi yung client ko ngayon kaya limited lang yung time ko for coding. Pero minimake sure ko na at least 10 minutes to 30 minutes po yung video na napapanood ko per day. yung ba yung ano, Tapos, yung ginawa kong ano, video na 10-minute rule na nasa Apo, YouTube? yun po yun. Okay. Yes. Effective naman sa'yo. Effective naman po so far kasi para talaga mag-progress tayo dito sa LCT, kailangan magbigay talaga ng oras eh. So, minimake sure ko din po na makapag-aral ako ng coding. Kahit hindi ko po siya na-gets, pero somehow, Yun ang mahirap feeling na ko part. Opo. Pero feeling ko somehow nakukuha siya ng subconscious mind ko. So, parang yun nga, napapanaginipan ko yung pag-coding. Tapos, ngayon, ang strategy na ginagawa ko, inaaral ko yung LCT, tapos sinasabay ko po yung free code camp. Okay. So, ano kasi, nagigets ko rin yung teachings pag English. Oo. So, simula nung nag-free code camp ako tsaka LCT, mas mabilis ko po siya na apply. Dati hirap na hirap pa ako sa part ng CSS. Hindi ko alam bakit ganun. Meron din pala sinusundan na syntax. So, ayun lang po, tinuloy-tuloy ko lang din. Tapos may question po pala ako. Pag natapos po ba yung 3 course, tama po ba yung pagkakaintindi ko? Doon po magkakaroon ng course for software engineering. Actually kasi ang software engineering ay ano na yan parang mas malawak na field. Ang software Apo. engineering, siya ay mag-i-engineer ka ng specific software para sa need yung kailangan ng halimbawa client o kaya ng company. So pag sinabi nating engineering na yan, napaka-detalyado na yan.
So, may Apo. proseso yan. Yung tatlong courses natin, career path, yung ating full stack web developer, and then yung ating software developer, and then yung ating career path, itong WordPress. Ito yung mga in demand ngayon. Kailangan sila. So, once na inaral natin yung tatlo na yan, hindi kayo mawawalan ng trabaho. Kasi once na si client, kailangan niya halimbawa na isang project, ang budget niya ay maliit lang. So, hindi mo pwedeng gawa ng hard coding yon. Hindi mo pwedeng gawa ng matagal na proseso kasi mauubos yung oras mo. At the same time, ang output naman, simple lang para kay client. Gusto niya simpleng website na may online store, ganun. So, pwede mong gamitin si WordPress, no? At highly recommended si WordPress kaysa sa ibang CMS. Kasi ang dami niyan Meron diyang, meron, Wagtail. yes. Diba? Napakarami niyan. Yung mga funnels, mga landing pages, napakarami niyan. Ang problem sa mga yan, kasi galing ako dyan, sa mga website builders na available. Sa simula, free yung iba. Free. Libre lang. So, gumamit ako sa kanila ng mga free na website nila, na hosting nila. And then later on, nagkaroon ng bayad. And then later on, nagmamahal. So, meron siyang scam na involved, yung mga yan, yung mga landing pages na yan. Napapakagating ka muna sa simula. At kapag nag-invest ka na, nilagay mo na ron yung pundasyon ng business mo, nandun ka na, nakaset up ka na doon, saka sila maniningil ng sa susunod na taon, tataasan nila yung singil. So, hindi ka ngayon makakaalis kasi naka-establish ka na doon sa yung isa dyan yung Wix. Kung naririnig nyo yung Wix na nakikita nyo sa Facebook, marami yan. Maraming mga website builder na available. At meron din, kung naranasan nyo na yung PHP natin, na yung tinuturo ko sa inyo, PHP na backend, free yan dati. Itong ano nga ba yung pangalan nun? Replit. Diba? Doon sa video, makikita nyo, free siya. At pwede mo i-deploy online. Makikita na kahit sino, diba? Pero just recently, siguro mga ilang buwan, nagkaroon na sila ng bayad, diba? So, ganyan ang scam ngayon sa internet. Oo, papadamahin ka muna, and then pag nakapag-set up ka na sa kanila, yung SiteGround din, itong SiteGround na web hosting, kasi yan ang number 1 dati, pinakamagandang web hosting yan, SiteGround. Kung i-research nyo yan, ay mura lang ang bayad dyan. Pero after a year or two, dumoble yung taas. Yung singil nila, dumoble. Kasi nga nauubos na yung space nila doon sa kanilang website. Tsaka nagiging mabagal na yung server nila. So, tinaasan nila yung presyo para mag-alisan yung iba. Para mabawasan yung kanilang customer. So, may mga scam din dyan na hindi natin halata. That's why I recommend itong WordPress kasi free siya, free version, pwede mo install sa local sa computer mo. Diyan ka mag-practice yung ginagawa natin yung ating WordPress portfolio, enroll niyo yun, free yun sa inyo. At saka yung isa sa marami tayong mga WordPress na free lang, no? Talagang makukuha mo sila free online tapos yung plugin free din. Ang goal natin doon kapag nag-software engineering kayo is base doon sa inyong client. Hindi base sa kakayahan nyo. Kasi yung kakayahan nyo, inyo yun Pero paano nyo gagawing pera yung inyong skills? Doon tayo papasok ngayon. That is what software engineering talaga. Kung ano yan. Kung magsa-software engineer tayo kasi gusto natin yung title, maganda naman yon. Pero kung hindi siya magiging pera, walang silbi yun, di ba? Hindi kagaya ng ibang engineering, electrical engineering, electronic engineer, so maraming engineering na pag nag-apply sila, magkakapera sila, magkakatrabaho sila kasi license sila. Sa atin, as a software engineer, maganda pakinggan, pero pag hindi mo nagagamit yan, wala yung silbi. No? So, hindi mo yan mapapakinabangan, hanggang title lang siya. That's why, yung ino-offer natin dito sa atin at yung inaaral natin, nag-i-stay tayo sa standard. So, si WordPress, standard yan. Napakaraming taon na niya. Free pa rin hanggang ngayon. At nag-i-evolve siya or sabihin na natin nade-develop siya pero free pa rin. No, hindi siya nagbabago. That's why diyan tayo maglalagay ng pundasyon.
At makikita nyo, napakarami natin pwedeng gawin sa WordPress. Ngayon, kung software engineering, ang kailangan naman ng client is something like sa magagamit niya sa office, ganyan, yung mga yung tinatawag natin data analytics, mga data science, ganyan. Kasi ginagamit yan sa business eh. Yung aalamin mo kung ilang percent yung mga customers na laging active doon sa kumpanya. So, ang gagamitin dyan is Python. No? And kunyari yung mga payroll system, kunyari may kumpanya gusto nila magpagawa ng payroll sa iyo o kaya yung isang sabihin na natin yung meron silang gustong ipagawa sa inyo, pinakamadaling gamitin is Python. So, pag nakinig kasi tayo sa mga vloggers, minsan nalilito tayo, ano yung unahin nating aralin? Java ba? Java, C++, C#, no? And ang daming programming languages. So, as a software engineer, hindi paramihan ang labanan, hindi paramihan ng programming language, patalinuhan, hindi ganun. As a software engineer, paano mo gagawin yung kailangan nila? Yun yun. So, kung gagamit ka ng halimbawa ng isang team o kaya meron ka ng program na eto pwede itong program na to na ginawa ko. May database to, meron tong login system, etc. ganyan. Dadagdagan ko na lang para magawa ko yung pinapagawa ni client o kaya ng kumpanya. So that's why meron tayong GitHub. Doon mo ilalagay lahat ng project mo na kahit yung masira yung computer mo, na nawasak yung computer mo, binaha, ganyan, or nawala, laptop mo nawala, nasa GitHub lahat ng trabaho mo. So, hindi yun basta-basta makikita ng tao unless ipasa mo yung link or sabihin na natin na masyadong obvious yung iyong title. Kaya maraming gumagawa sa GitHub, yung title nila hindi obvious. Parang merong iba-ibang pangalan, hindi mo maintindihan kung ano yun. Kasi pag sinearch sa Google, kunyari nag-type sila, halimbawa, login system. Yan. Isa sa nilalabas ni Google, yung nasa GitHub. So once na nilagyan mo ng title yung file mo na madaling makita, makikita yun ni Google search saka yung mga browser. Ipapakita yan sa public. Pero kapag sinave mo siya na parang ikaw lang nakakaintindi, pwedeng Bisaya, Bicolano, ano man ang nilagay mong title dyan, na ikaw lang nakakaintindi, kahit i-type yung mga hinahanap ng tao sa internet, hindi makikita yung file mo, kahit public siya, unless i-share mo, ano. So, ganyan yung dapat na gawin natin, and yan yung style na ginagawa natin sa Learn Computer Today. No, hindi natin dinadamihan yung programming language kasi yung iba hindi kailangan and mas mahirap like Java, halimbawa Java. No, ginagamit yan sa TESDA. Tinuturo nila sa TESDA ang Java and tinuturo nila yung banking system. Yung paano tawag dito yung sinasabing deposit, ganyan, withdraw, deposit, withdraw, ganyan. So, gano'n lang, mga transaction na gano'n. So, ang mangyari, pag nag-aral ka ng Java and nagpakalalim ka sa Java and then naging Java man ka na, tapos pagkain mo, Java rice na rin, lahat sa'yo ay Java na, pagdating sa field, hindi ka pwedeng tawagin software engineer kasi ang software engineer, malawak yung sakop niya at isa pa is pinakamadaling procedure, pinakamadaling process yung sosolve mo. Parang may problem and then sosolve mo siya. Ganun yon. Hindi yung Java po ako eh. So Java natin gawin, ganyan. Or sabihin natin, alam ko po Java, expert ako dyan sa Java. So ang mangyayari doon, malilimitahan ka naman. Malilimitahan ka. So, that's why inuuna natin aralin yung Python kasi napakaraming pwedeng gawin. Pwede kang gumawa ng website using Python. Pwede kang gumawa ng mga application using Python. Pwede kang gumawa ng sabihin na natin mga AI, artificial intelligence, yung mga chatbot. Kasi pwedeng kayong gumawa ng chatbot na ibenta nyo sa mga
nasa mga businesses. Kasi may mga website sila. Halimbawa, may mga developers natin sa website, tapos yung isa sa atin magaling sa Python. So, yung chatbot doon, ang ginagawa ng mga business, nagbabayad pa sila sa iba. Nagbabayad sila ng yearly sa mga halimbawa yung may tawag doon yung may mga i-connect mo sa website mo yung kanilang mga application, magbabayad ka na magbabayad. So nakakapagod 'yon sa part ng mga businesses kasi malulugi sila, wala naman silang kinikita. Tapos magbabayad sila yearly. So ang pwede mo ibenta, mag-create ka ng chatbot using Python. Then i-implement mo sa kanilang website, ganon. Ililink mo using API, pwedeng ganon. Na once na nabili nila yon, is AI na yung sasagot. And then meron ding chat. At pwede ka rin magpabayad yearly sa'yo. Kunyari, ginawa mo yung sabihin na natin isang yun nga, chatbot. And gusto mo siyang pabayaran ng yearly. And then ikaw yung developer. Ilalagay mo lang yung bank account mo doon sa kanilang babayaran and then continuous lang yung paggamit nila ng chatbot or pwedeng pabayaran mo ng one time. Bayaran nyo po 60,000, ganyan, 70,000. So, isang beses yun ang babayaran and then sa inyo na yung chatbot. No? So, maraming paraan na kung saan ay pwede nyo i-implement ang Python. No, so yan yon sa computer science kasi yan yung pinakamataas maaari may magsabi na mali yung aking idea. Ang computer science yes may tanong, sasagutin ko yan sa computer science yan yung pinakamataas na learning pagdating sa computer, no. Meron tayong IT, BSIS, marami pa yan computer engineering, hardware naman yun. Pero computer science, ang palagay ko, ang pinakamataas na pag-aaral pagdating sa computer, programs, software engineering, lahat yan kasi under yan ng computer science. Kapag sinabi mo kasing science, ano yan science na scientist ka parang ganun ang kalalabasan mo, science, computer science. So, yan yung mga tinapos talaga ng mga naunang mga magagaling pagdating sa computer. At yun, sa computer science, yung point ko dyan, ang main na program na ginagamit dyan, programming language, is Python. So, ibig sabihin, kahit hindi ka computer science graduate, pero kaya mong gamitin si Python kahit saan. AI, kasi pareho lang naman na babaguhin mo lang yung program, yung algorithm, babaguhin mo lang yan. At pag nahihirapan ka sa pagtanda, yung hindi mo naaalala, dyan si ChatGPT, di ba? And then, puntahan mo yung documentation kung anong gagamitin mo na mismong framework. Like, sabihin na natin, TensorFlow, ganyan. Ito pa yung mga, kung kayo ay nasa software developer, nandyan si TensorFlow, nandyan si, marami yan teka, pakita ko sa inyo, hindi nyo makikita sa dyan, teka, share ko yung aking screen na lang para kita nyo rin, So, yung certificate ay ipoprovide natin yun pag sinabi mo kasing ikaw ay software engineer, papatunayan mo kasi yun. Yung certification kasi isa lang yan isang parang sabihin na natin na patunay na naka-overcome ka ng challenge as a software engineer. Pero ang magpapatunay na isa kang software engineer is yung iyong ginawa, no? So ngayon kasi matalino na yung mga tao, lalo na yung mga, kita niyo aking screen? Nakikita niyo pa? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Clear po. So, Python, ano ba tong keyboard na to? Python, implementation.
Yan. Teka. Sige. How, ano lagay natin? Python. Where can I use Python? So, where can I use Python? Tinuturo ko sa inyo paano kayo mag-research na ito, python.org. So, yan yung main. Huwag kayong pupunta sa mga tawag dito, yung mga vlogger, nako. Siyempre, content creation sila eh. So, pupunta kayo sa mga mismong nagpo-provide ng, sabihin natin, legit or standard, So, Sir, excuse po. Ah. Email po yung nakikita ko. Kung sorry. tama po ba? Teka, titingnan natin ha. Oo nga, Teka lang, sorry Teka. Naka-open sa akin. Tab yata yung ginamit ko. Teka lang. I-minimize ko lang tong aking screen kasi nakita nyo ang aking background. Teka, tago ko muna. Yan. Dami kong mga dyan. Mga lihim. Stop presenting muna ako para sure. And then, entire screen naman yung pinakita ko. Nandun siya sa kabila. Sige, dito tayo. Yan. Naku, nag-infinity na. Ayan, kita niyo na? Yan. Yes. Yan. So, ang ginawa ko is nag-type lang ako dito, where can I use Python? So, kung magtatanong kayo kay Google, lalo na kay ChatGPT, kay ChatGPT kasi, very useful for, lang siya, yung information na, at saka idea, Pero pagdating sa coding, mamaw si ChatGPT. Si Google naman magaling siya pag nagtanong ka. So, pag ikaw ay magre-research sa Google o kaya kay Microsoft Edge, ang lagi mo ilalagay is question. Yan ang mas effective. Katulad nito, where can I use Python? So, nilabas niya kagad si application for Python at inopen ko siya dito. So, dito, many application, Python package index. So, meron siyang thousands of third-party modules. Pag sinabi nating thousands of third-party modules, ibig sabihin niya napakaraming mga developer na nagwo-work using Python at binibigay nila yung kanilang gawa. So, may third-party modules. So, ibig sabihin nun, hindi mo na kailangan gawin kasi ginawa na ng iba. And then, sinishare nila using the modules for Python and packages and libraries. So, ito, yung Python is for web and internet development, Python, Django, Pyramid, Flask, Battle. So, parami yan. And sa software development natin, meron tayong HTML doon na course na katulad din sa full stack. And meron din tayong CSS provided sa software dev. And ayusin ko yung listahan. So, yan yung sa web development. Pwede mo siyang gamitin as backend using the Django. And ito yung makikita mo. So, sa python.org yan. Ito yung website ng python.org. So, meron tayong scientific SciPy is a collection of packages for mathematics. So, dito na papasok yung data science, Itong mga to. Ayan, data analysis, pandas. Kasi, ang pinapakilalang data science saka data analysis sa Facebook at sa iba ng mga vlogger, ang pinapakita nilang mga data analysis is using Excel, Microsoft Excel. So, pag sinabi mong ikaw ay data analyst at data scientist, data engineer, yan, gumagamit ka ng Python. Hindi pwedeng hindi. At kapag sinabi mong ikaw ay cloud engineer, cloud, may mga cloud tayo, katulad ng AWS at yung iba pang mga cloud, ang major programming language na ginagamit is Python pa rin. That's why, minsan gusto ko explain ng mas malalim bakit nagko-concentrate tayo minsan sa isang aral lang at hindi natin inaaral lahat. Kasi, pag inaral mo lahat,
ng mga posibleng pwedeng pag-aralan as a full stack and even software developer. Pag inaral mo lahat yan, wala kang mabibuild. Kasi inaral mo lahat eh. So, yung syntax, yung learning mo, halo-halo. So, malilito ka. Yan ang reason kung bakit maraming nag-aaral ng programming na hindi sila nakakabuo ng project. Kasi inaaral nila lahat. And dito sa atin, we have to concentrate muna on the basics and on the standard. No, yung ating HTML, CSS, JavaScript, kailangan maintindihan niyo yan. Kanina nga sabi ni Adriel, hindi niya nagigets. And yung iba, and kailangan niya mag-pre-code camp. So, yun na isang style na mas makuha natin kung ano yung mga inaaral natin. Dagdagan natin siya ng additional research, pero limited lang. Kasi pag pumunta tayo sa ibang aral, katulad nito, nakikita natin sa screen, pag yan ay pinindot mo lahat yan ay inaral mo, wala na, maliligaw ka na. Kasi napakaraming field niyan, no? So pwede siya sa education, ang Python, superb language for teaching programming, desktop GUIs, no, WX widgets, Kivy. So pag yan inaral mo, napakaraming panahon ang mauubos mo diyan. And then ang tanong, magagamit mo ba sila, no? So doon tayo sa ano yung pwede natin gawin para magkapera tayo. Yan naman ang reason kung ba't tayo nag-aral, na gusto natin na matuto tayo, at the same time ay magkapera tayo. Tama ba yung sinabi ko? Tama ba? Minsan ay floating ako minsan pagka nagsasalita. Kailangan mag-aaral tayo sa bagay na papakinabangan natin. Kasi kapag nag-aaral ka ng isang bagay na hindi mo na mapapakinabangan, ang purpose nun, di ba? At ang mangyari doon, in the long run, makakalimutan mo rin yun. So, sayang yung ginastos mong time and money doon sa particular learning na yun, tapos hindi mo pala magagamit. So, that's why, mas maganda makapag-concentrate tayo. Kung ang inaaral mo ngayon ay HTML, CSS, JavaScript, at nakakagawa ka na ng mga projects kagaya na nangyari na ginagawa nyo ngayon, at nakikita nyo na develop kayo, so konti na lang, magba-backend tayo, at yung backend, ito na yung Node.js, PHP, which is meron na tayo, and then yung iba pang mga frameworks, konti na lang yan hindi na yan marami. Ang mahirap talaga itong HTML, CSS, JavaScript. Nasaan na kayo? Teka, lalagay ko lang sa screen para kita kayo. Ako. Ayan, so balik tayo sa ating kwentuhan. So, doon, mas, pag namamaster nyo ang isa o tatlo sa ating mga courses, na namamaster nyo yun, doon nyo mapapansin na may kaya na kayong gawin. Diba? Kasi doon sa napakaraming yung natutunan, andyan kasi si Udemy, hindi siya successful. Si Udemy hindi successful. Si Coursera, successful siya kasi meron din silang mga method na ginagawa para ma-implement mo yung natutunan mo. Kaya lang limited lang din. Kasi after a year or two, phase out na yung kanilang turo dahil may bago na ulit na mga na dapat matutunan. And napakalawak ng internet. Hindi mo talaga yan malalaman lahat. So, itong HTML, CSS, JavaScript, Python, ayan, sama ko na si Python, yan talaga yung foundation ng internet ngayon. No? Yan yung talagang pagkakatrabahuan mo. Kasi si Python ngayon, maski na sa yung ating itong Arduino, itong ating yung lahat ng pwede mong gamitin ngayon, pati nga yung ating mga kotse ngayon, mga kotse, yung computer mo, lahat yan. Yung mga hacker, ang ginagamit nila is Python, and then ang kanilang operating system ay itong ating Linux, no? Meron tayong Kali Linux, iba't ibang klase ng Linux, yan ay operating system para sa hacking, no? At ito si Python, ang isa sa mga ginagamit nila para sa hacking din. And para ma-countermeasure mo yung mga hacker, gagalingan mo yung paggawa mo ng program using Python and your website. No? So, naman yan? Kumbaga, nade-develop din yan through time.
So, ganun yun. Kailangan ay maging ano kayo, tawag diyan, yung maging ready kayo sa future nyo na ano yung pwede niyong pagkakitaan or pwede niyong magamit sa inyong field kung nasaan kayo ngayon. Ano? So, part yan ng ating training, software engineering, and hindi natin talaga halu-haluin yan. Para tayong scientist na nag-aaral ng, halimbawa, ng particular na saging. No, para ma-master mo yung klase ng saging, iba't ibang klase ng saging at paano itanim si saging at ilang buwan bago maging hinog si saging, kailangan mag-concentrate ka sa saging para ma-master mo siya. Kung gusto mo siyang gawing halimbawa business o kaya part ng iyong learnings o scientific research, kailangan mastery mo siya. Hindi pwedeng nag-aaral ka ng saging tapos sasamahan mo ng mangga, no? And then dalawa na inaaral mo ngayon ay mangga tapos saging. So, madi-divide ngayon yung iyong specialty sa dalawa, no? Unlike sa inaaral natin sa full stack is nag-start talaga tayo sa medyo mahirap, no? Yung binanggit ko kanina, yung HTML, CSS, JavaScript. Para sa iba, basic lang yan. Sa inyo ba na nag-aral ng web dev course, sabihin natin yung CSS Foundation, mahirap ba siya o madali? Yung inaral natin yon, palagay nyo. Meron bang pwedeng sumagot dyan? Pwedeng taas kamay? O, sagot Kung na lang first diretso. timer, sir, mahirap. Oh, mahirap. Bakit? Kung first timer. Hmm. Kasi wala ka pang na-encounter na yung HTML is wala ka pang na-encounter na ganyan dati. Hmm. Tapos may sinarihan ka na bootcamp ganon na sinimulan ang basic, Mm-hmm. tapos hanggang doon mo naintindihan Okay. kung paano siya gawin. Nung nagawa mo, madali na ba siya? Meron pa ding nahirapan ako, sir. Yung sa CSS. Kasi nandyan talaga yung trick dyan, yung CSS, and then itong ating JavaScript. So, sige, meron pa ba? Susunod ka pa? Sasabihin? Kasi, sir, may nasarihan din kasi akong bootcamp. Mm. Kaya naging interested din ako dito sa Learn Computer Today. Okay. Ang nasarihan ko dati is yung sa website ng kahit sino programmer. Okay. Din kasi yun. IT din siya, tapos yung tinuturo niya is basic lang. Yun? HTML, CSS, may Bootstrap pa, tapos JavaScript, tapos PHP. Yun yung niya. Okay. Bali yung PHP is yun yung backend niya. Pero mga project wala kasi. Walang yun lang, yung sa bali i-clone lang namin yung website niya, yun. Yun lang yung project, isa ganun lang. pala ang style niya, nung sinalihan mong bootcamp. Actually, ganun din sa iba, yun din ang feedback ng mga kasama natin ngayon sa devs. No? Nag-share din sila, kung babalikan nyo yung iba nating recordings, yung mga ganito, devs meeting, nag-share din sila. And yun nga, yun din ang gusto natin i-solve sa Learn Computer Today, na kahit natuto tayo ng basics, natutunan natin siya na naintindihan na natin, dati hindi, ngayon naintindihan natin. Ang kasunod nun is kaya mo na bang gawin? Kaya mo na bang gumawa ng sarili mong project? Sa'yo ba, Sir Renzo, may chance ba ma-duplicate mo yung ginagawa mo ngayon? Yung magawa mo yung ginagawa mo ngayon ulit? Possible, sir. May chance, Kasi nagegets mo na yung ating inaaral. Pero may kalituhan pa rin konti. Malilito talaga. Pero doon sa JavaScript, yung JavaScript mismo is narito pa rin ako doon. Tapos
Ngayon is yung jQueries, nandito naman ako sa jQueries sa user is okay lang, naintindihan ko din. Opo, ganun talaga ang ano, ang experience talaga. Opo, sali po kayo. Mag-ano lang ako sa GC natin. Opo, sali po kayo. Ayan. Maski naman ako nung una nag-aral din ako kasi galing ako sa ano sa field, parang field IT ako no dati. Lagi ako pupunta sa mga office, no, sa mga networking ng computers, ganun, and mga programs. And then nung inaral ko yung web development at ito nga software development, medyo ang hirap talaga kasi lalo na no, yung mga tipong YouTube ka lang and then hindi mo alam yung next. So, wala akong chance talaga na matuto sa ganung style. And nag-try din ako sa Udemy and yung iba pang aral. So, ang kailangan talaga para masolusyonan yan, at ito nga, nakikita ko naman, gumaganda ang inyong project. Ngayon, Sir Renzo, ngayon nakikita mo hirap ka, pero mapapansin mo in the later, basta magtyaga ka lang, makikita mo yung gawa mo. Ikaw mismo makapag-judge na ang ganda ng gawa ko. Kasi ganun din yung feedback Oo, ganun ang feedback ng ibang mga kasama nating devs. Pag tinitingnan ko yung assignments na pinapasa nyo, isinesend nyo yung link, di ba? Nung inyong mga projects. Di ba? Hindi ko siya pwedeng i-share sa kung saan man kasi nakukuha yung code. Di ba? Lalo na yung GitHub website nyo. 'Di ba? Yung pag kinlik ko yung inyong website, may kadugtong 'yan, yung ano nyo, yung tinatawag nating yung ating root, 'di ba? Yung pinaka mismong nandoon yung code. So, pwedeng kopyahin ng kahit sino yung ginawa nyo. That's why sa GitHub, meron diyang private na kunyari gusto mo i-private lang yung code mo, sa'yo lang. Magbabayad ka na nun. No? So, hindi ko siya inilalagay in public para makita ng ibang tao yung gawa nyo. Kasi gawa nyo yun. At kapag nakopya ng iba yun, pwede nilang sabihin gawa nila yun. Nagets nyo? And mag-a-apply sila, yun ang ginagawa ng karamihan na nang-i-scam din ng mga client at ng mga company. Kukuha sila ng mga gawa ng iba, gagawin nila kunwari gawa nila, ilalagay lang nila yung pangalan sa ibaba. Tapos tapos mag-a-apply sila sa kumpanya at sa client, ipapakita nila yung gawa nila. Pero hindi nila gawa yon. And then ma-hire sila, babayaran sila. After a month or 2 months, napapansin ni client na wala kang ginagawang maayos. Napapansin na ni client hindi ka marunong. Pero nakakuha ka na ng pera. No? And yung mga nag-scam din sa mga thesis, magpapakita sila ng mga kunwari gawa nila, pangalan nila nakalagay, pero hindi sila ang gumawa nun. And then magbabayad itong mga biktima, inabot pa nga ng milyon yung iba kasi sinusundan ko yan yung mga issue na ganyan. Kaya ako active sa Facebook, sa mga posting groups. Kasi nakikita ko kung ano yung nagiging trend sa scam and makakatulong tayo para ituro yung tama and then i-expose yung mga scam. 1 milyon na scam sila. Kumpanya yun, no? Kumpanya na gusto nilang paggawa ng app. Nag-down hanggang sa umabot sa 1 milyon. Hindi na-deliver yung Android app. Ang Android app na pinapagawa parang similar sa Shopee, parang ganon. Hindi ko matanda exactly. Pero nabalita na rin yun. Binalita na rin sa, I think sa GMA o somewhere. So, ganon ang taktika ng karamihan. At kayo din, pinoprotektahan ko kayo na yung inyong code, yung gawa nyo is sa inyo lang yon. Kumbaga at ako, nakita ko yung code nyo at hindi ko siya pinapakita sa iba and kung gusto niyo ipakita, yun ang sabi ko, di ba? Kung gusto niyo ipakita yung gawa nyo, pwede niyo siya i-screenshot, pwede niyo videohan, i-post niyo sa social media. And then, yung mga kakilala nyo, kaibigan nyo, teacher nyo, o yung mga sino man ang may mga makakita sa gawa nyo, magtatanong sila, Brad,
ang galing naman ng gawa mo. Ano yan? Pwede ka ba gumawa ng online store? Kasi itong kumpanya ko wala pang online store eh. So, doon ngayon papasok yung pwede kang magka-income, no? Sa post mo lang. No? So, maraming ganyan na nangyari dito sa Learn Computer Today na nagka-client sila. Andyan yung iba nating ka-devs eh. Yung iba eh, babae sila, no? Babae nating ka-devs. Mahihain yun eh, kahit sumasali sila sa ganito dati, active sila. Hindi sila nagpapakita ng picture o ano, mahihain eh, kalimitan ng kasama nating mga babae, tahimik lang, ano. Pero, ganun ang isa sa naging way na nagka-client sila at foreigner yung naging client nila. Nakita sa kanilang, sumali sila sa group, then nagko-comment sila doon sa foreign international groups. And then tumutulong sila by giving simple mga simple ano lang. And then pinuntahan yung kanyang profile. Sa profile niya nandoon yung kanyang mga samples, mga gawa niya. Kinontak siya ngayon, na-hire siya ngayon. So, yun din ang advice ko sa inyo. Instead ako yung mag-promote sa inyo at hindi ko masasagot yung mga tanong, edi i-promote yung sarili nyo. Kung gusto nyo separate account, no, na bukod sa inyong personal account, separate account, pwede kayo gumawa ng page, no, na kayo nagme-maintain. Pwede ilagay nyo pangalan nyo sa page na yon. Then, i-post nyo lahat ng inyong mga trabaho, yung inyong mga design. Kahit pangit yan, ilagay mo. And then, palagay mo, hindi pa tapos, ilagay mo. Kasi hindi naman alam ng ibang tao yan. Ang makakaalam lang ng ginagawa mo, developer din. No? Kapag nagpakita ka ng line sa, halimbawa sa line of code, 'di ba? Teka, mag-share ako ulit ng ng screen para makita niyo yung mga pinaggagawa ko dati. Teka lang. Kasi ano yan eh, sa Facebook kasi uso yung payabangan, ano? So, ako naman medyo tinatablan din minsan ng payabangan. So, tatype ko dito Hacker Simulator. Ayan, Hacker Simulator. Ayan, yan lang tatype ko. Hindi namin nakita. So, Hindi nakita. ayun. Kita nyo na? Yan, nakita na namin. Yeah. So, makikita nyo, may tinype ako dyang Hacker Simulator. And then, dito sa kanan, ito pala, sa part na to, makikita nyo online Hacker Simulator. And then, pupunta ako dito. Pansinin nyo, di ba, pag kahit tinago mo tong screen, ayan, tapos, ang part lang na ito ay halimbawa ito. Ayan, sabihin natin, i-adjust mo. Di ba parang ang dating hacker ka na, mayroon pa nga dyan ito compiler, di ba? So, anong ibig ko sabihin dyan? Ibig ko sabihin, pag hindi ka marunong sa web development, software development, hindi ka marunong sa programming, kahit simpleng code, hindi ka marunong, hahanga ka na dyan. Isipin mo, uy, ang galing yun, no? Parang kakaiba yan. Brad, pwede bang pack yung Facebook nung ex-girlfriend ko? Kasi gusto ko lang malaman kung ano yung ginagawa niya. O kaya Brad, na-hack yung Facebook ko, pwede ba? May mga ganyang cases. Pag ang ibang tao, nakakita sila ng code, na something like that, hindi nila naintindihan yan. Pero pag ikaw, na nag-aral ka ng code, malala mo na, teka, hindi yan basta-basta eh. Eto, di ba, pranks? Ayan, nakalagay pranks. So, may mga shortcut dyan. Okay? So, makikita mo rin sa Facebook na naglalagay yung ibang tao nito para magmukha silang mga hacker. Pero totoo niyan, di ba, tinype ko lang tong, ayan, tinype ko lang tong Hacker Simulator, and then naglabasan na tong mga to. Diba? So, ito yung hacker typer. Tingnan natin to. Ayan. So, open natin. Magta-type lang ako sa teka. Nagta-type lang ako sa keyboard ng kahit ano lang. Space lang pipindutin ko sa keyboard, Tingnan mo. Dadamihan ko na. Teka, ang galing ko mag-type,
'Di ba? Parang ang galing-galing ko, 'di ba? Pero yan ay eto puro space lang. Oh, space lang yan narinig nyo. Ibig sabihin, yan ay JavaScript generated na kapag merong event, yan yung sinasabi ko sa JavaScript, may event. Kapag napindot yung keyboard, when keyboard yung type ganyan, please type this. Or wala nang please kasi hindi naman chat GPT yan. So, itutuloy mo lang yung naka-line up na mga na itong ating mga tawag dito. Limutan ko na. Itong ating mga characters, no? O, yan. So, parang pag tinitigil ko yung keyboard, tumitigil din siya. 'Di ba? Parang ang bilis ko mag-type po eh. Tamang-tama yung mga letters oh. O, 'di ba? So, para sa mga hindi marunong, iisipin nila ang galing mo, 'di ba? Kasunod na i-message ka, sabihin, kaya mo bang gumawa ng application? Kaya mo bang gumawa ng project? Kasi may thesis kami, ganito, ganyan. Or sa office namin, o sa company namin, kailangan namin ng ganito. So, meaning to say, pwedeng maging daan yung account mo o page mo para magkaroon ka ng client. At dahil marunong ka na, natututo ka na unti-unti no, sa ating pag-aaral, nakikita mo yung ating paraan. Kapag may sinabi siyang kaya mong gawin, kaya ko yan. So doon na mag-start ngayon yung yung business mo as a software developer or full stack developer. Na? So ganun yun. At pagka sinishare nyo sa inyong social media, yung inyong mga ginagawa, pwede yan mag-open ng maraming opportunities sa inyo. Ang kailangan lang natin gawin talaga is mag-aral, no? Kasi pag hindi mo inaral yan, wala na. Para yung walis tambo na hindi mo ginagamit. So, parang yung bahay mo, madumi pa rin. May walis tambo ka nga, dami mo walis tambo. Meron kang magagandang walis tambo, galing Baguio. Hindi mo naman ginagamit. So, wala din, hindi mo rin siya mapakinabangan. So, ganun din yung pag-aaral natin sa Learn Computer Today. Ha? So, baka may tanong pa kayo dyan. Sige. Meron pa tayong magdamag. Sir, saan yan? Ha? Saan yan ginagawa yung yung halimbawa, nag-create ka ng form tapos maglabas sa Excel or yung kagaya nun, yung gisend ko sa iyo na picture na naka-PDF. Sa MySQL ba yun magawa or sa Marami kasing pwede sa paraan. PHP? Ang MySQL, tsaka yung databases natin, MongoDB, database natin yan, MySQL, tsaka itong ating MySQLite, yung mga databases, laman lang sila ng information. Kasi si Sir Renz, hindi, ang mangyayari is, nasa first part pa lang tayo ng learning ngayon, kaya wala kayong idea. Diba? So, pero, Yes, sir. pero pag habang tumatagal, tapos dinaanan nyo na yung MySQL o kaya MySQLite, mga databases, pag dumating na kayo doon, backend, Python o kung ano man, so full stack ay PHP and then Node.js, yan. Pag nakita nyo na paano nagpo-proseso yung mga yon, masasabi nyo sa sarili nyo, ay ganito lang pala yun. Ngayon, napaka misteryoso niyan. Parang hirap maintindihan yan. Kaya, ang nangyari na stuck tayo. Parang puro tanong tayo. Meron tayong isang kadeb, no, na sabi niya, isa dating natin, makikita niyo sa recording pag pinanood niyo. Sabi niya, hindi ko na banggitin yung pangalan kasi, pero pag narinig niya, malalaman niyang siya yun, Pero hindi ko banggitin yung pangalan kasi, si-share ko lang sa inyo na dumadanas talaga ng ganyan na, tinanong ko siya kasi, nasaan ka na ngayon? Ano na inaaral mo? Sir, naligaw na nga ako eh. Hindi ko na alam kung saan ako nag-aaral ngayon. Hindi ko na alam kung nasaan na yung course ko. Tapos sabi ko sa kanya, ano na ba yung natapos mo? Yung isa pa lang, yung ganito, 2 pa lang natapos ko. Tapos yung iba, binuksan ko ng binuksan. Hindi ko naman inaral. Sabi ko, wala kang mararating yan. Kasi, ang courses natin may sequence. No, may simula yan talaga. Kaya in-encourage ko kayo, wag kayong mag-skip.
kahit na nakaka-boring, nakakatamad, kasi makikita nyo, puro ano lang eh, puro characters, code, space, mga kung ano man gagawin nyo. Tapos mag-iisip pa kayo, pagod na kayo sa trabaho, nag-iisip pa kayo. Yun ang mahirap dyan eh. Pero alam nyo ba, no, ito lang mai-share ko sa inyo, dagdag lang ano. Kapag kayo ay natuto ng coding sa personal experience ko, halos lahat alam nyo na eh. Bakit? Kasi sa coding, meron kayong algorithm, meron kayong debugging, meron kayong analysis. Kumpleto yan. May logic pa kayo dyan. Hindi nyo namamalayan yan eh. Kasi gumagana yung utak natin. Ayaw gumana nitong code. Parang anong mali? So, babaybayin mo yung syntax. Di ba? Titingnan mo saan ako may maling spelling o ano. Saan mali dito. Tapos, compare mo dun sa code na ginawa natin. Tama naman. Pero pag niraran mo, mali. Bakit ganoon? Tapos magrereklamo ngayon yung iba sa akin, Sir Mike, mali yung gawa mo. Hindi nalabas dito sa screen. Ganon. Tapos ang sinani-reply ko, yung video yung code sa video, gumagana ba? Sabi ko ganon sa chat. Sabi niya, yes sir. Ba't sa'yo hindi? Yun nga sir ang problema, hindi ko mapagana. Nandiyan yung problema niya, hanapin mo. Siyempre pwedeng ang reaction, wala naman support, pwedeng ganun, o na-discourage. Pero later on, biglang mag-chat, sir, na-solve ko na. O very good, saan mo nakita? Eto pala, ganito, mali yung sequence ko, ganyan. So, gumagana yung logic, analysis, critical thinking. Ang dami gumagana dyan eh. Kasunod dyan, magugutom na kayo, magdadala kayo ng kape dyan, yung pagkain sa inyong harapan. Kailangan meron kayo niyan. Kaya yung ibang developer nataba mataba sila. Kaso nakakalbo, wag namang mangyari yung maubos book natin. Ano? And eto nga yung sinasabi ko, once natuto kayo ng ganyan, coding, halos madali na yung lahat ng bagay. Bakit? Lahat ng aspeto ng brain nyo, nagagamit nyo eh. So, nandun yung critical thinking, logic, algorithm. Pag kayo ay, halimbawa, nasira yung, sasakyan nyo, o anumang bagay sa inyong bahay, gagana yan, yung debugging, skills. Teka, ano bang meron doon? Saan ba siya nagsimula? Ano ba yung naging trouble? Alin kaya may problema? So, gagana lahat yan. Na-experience ko personal, nung nasisira yung sasakyan na ginagamit ko, sabi ko, nagpagawa kasi ako ng sasakyan, yung motor kong isa. Hindi mag-start, ayaw din kinikik ko, start ko siya, ayaw din. Dinala ko sa mekaniko. Tapos yung mekaniko, binaklas niya yung, yung parang nasa makina niya, binaklas na gano'n, kinalas-kalas lahat. Pinapanood ko siya. Tapos sabi pinapanood ko siya, alam ko yung sagot. Alam ko kung anong dapat gawin. Sabi ko, ayun yung purpose niya. Ayun yung part na yun, para dito yan. Ito, na-imagine ko kaagad anong mga trabaho ng mga yun sa forma ng kanilang lagayan. At habang binabaklas, nakikita ko, yung pala yun. Tapos, ang tagal na, isang araw na ginagawa yung yung motor ko. Sabi ko, pambihira, isang araw, hindi pa yan nasusolve. Sabi ko, Brad, ano kaya problema niya? Tinanong ko na. Tapos sabi niya, hindi ko nga sir alam kung ano sira. Hindi daw niya alam. Sabi ko, sana sinabi mo kanina pa. Sana binalik na lang natin sa original kasi nagagamit ko pa yan eh. Anong nangyari? Pinabili pa ako ng mga pyesa. Pinabili. Kasama doon sa parte ng paggagawa. Idabit-kabit. Tapos sabi ko, ba't kaya ayaw madar pa rin? Kasi lumala eh. Sabi ko gano'n, lumala yung sira. Ginawa nila, grinder nila yung mga pyesa doon sa binili ko, tapos yung luma, pinagsama-sama nila. Sabi ko, teka lang Brad, ano kaya kung gawin natin, balik natin sa original? Yun na lang, kasi pansin ko naman, yung kinabit nyo, sakto lahat eh. Nung binabalik nyo, hindi na sakto. Hindi na pareho doon sa dating original. Ba't hindi yata natin napapansin yun? Tapos sabi nung isang mekaniko, sir, tingin ko mali yung parts na binigay sa atin, mali yung kasi hindi sakto eh. Sabi ko, nakita ko na nga kanina eh, hindi sakto, bakit nyo pa pinilit? Diba? So, sa mga ganong senaryo, mas madali sa inyo mag-DIY. Kasi once na naintindihan natin yung function ng isang bagay, kahit kotse pa yan nakita natin yung function niya, automatic yung analysis natin sa debugging, coding, magagamit din natin yun, no? At pati sa
pagsosolve sa problema sa buhay, sa pera, actually masosolve niyo yan. Kasi nakikita niyo yung ano yung problem eh. Tapos natitrace ninyo, saan banda nga ako nagkamali daw? Saan banda parang kulang? At paano ako dadami? Paano ako mag-grow, ganyan. So, sa coding, na-stretch yung ating brain. Kaya maraming tao ayaw niyan. Ayaw ng coding, ayaw ng programming. Kasi inisip nila math yan eh. May mathematics. Well, hindi tayo aware. May math talaga dyan. Pero hindi 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3. Yung algorithm, paano sinusolve ang problem. Kagaya sa math, na iniisip mo ilang piraso ba yon, plus dagdagan mo ng ganitong piraso, plus minus mo yung pirasong ganito. So, yung same algorithm na-stretch sa brain natin yan na hindi tayo aware. That's why nagrereklamo tayo. Sumasakit yung ulo nyo, di ba? Pagka hindi nyo masolve yung code nyo, nasakit ulo nyo, napapaniginipan nyo na. Ibig sabihin, nag-overtime yung brain nyo. Nag-overtime yung utak natin. Nag-work pa rin yung algorithm natin, analysis. Kaya napapaniginipan natin. So, pagising mo, paglipas ng ilang araw or sabihin natin ilang oras, nasosolve mo siya, no? Ganun ba experience nyo? Nakaka-experience. Si Adriel kanina, na-share niya yun eh. Ganun di ba sa inyo? Hindi naman sa akin. Hindi pa? Hindi pa, Sir Renzo? Sino ba yung sumagot? Hindi pa, sir. Maghintay-hintay ka kasi nasa first part ka pa lang eh. Hindi ko lang titigilan hanggang hindi ko masolve. Yung kagaya ng nakaraang araw, Mm. nung sa CSS, Mm. na ako is, tawagan na, hindi Bisaya, sir. Sige, okay lang. Sige, may mga Bisaya Ano? naman tayong kasama. Kanang, Kahit English, pwede din. natingala ko pag-kuan, sir. Pag reload bitaw sa browser nako. Natingala ko is na bungkag ang iyang format. Mm. Mao to gitan-an ako sa CSS nako. Una na kong check is tama man siya. Tapos kadugayan akong tan-aw kanare ko na mali og kuan kanang imbis small letter sa yang HTML Mm. na pag-abot sa CSS nako is na big letter. Moto tayo dugay jud na ko na human. Oo. Kahit- Moto Mm. pagtan-aw nako mao din yung na mali din. Moto pag edit ako usab mao na to na ayos na siya. Mm. Kaya yung binabanggit ko rin sa video, i-check nyo yung spelling, yung capital, small letter, i-check nyo lahat yun kasi napakahalaga nun sa programming and then sa web development. At maski na sa WordPress, kung kayo ay nasa WordPress, ang backend kasi ng WordPress, yan ay PHP, no, and MySQL. Pagka pinag-combine nyo, kaya may software engineering tayo, pag kinumbine nyo yung full stack, software developer, and WordPress, pag kinumbine nyo yan, tatlo na yan, pwede kayo gumawa ng sarili nyong team sa WordPress. Kayo ang magdi-design, pwede nyo ibenta, no? WordPress team. Yan. Kayo magdi-design, HTML yon, CSS, then ilalagay nyo sa PHP, tapos ilagay nyo sa marketplace ng WordPress. Pabayaran nyo yearly. Diba? Yun ay HTML, CSS, JavaScript lang. No, yung ating yung mga team na yan. And then ipo-format mo lang siya sa PHP. Kaya pagka naging software developer kayo, full stack, WordPress, halos lahat ng kailangan nyo, lahat ng kailangan ng kumpanya, alam nyo yun. And napakahalaga yung capital, small letter, period, semicolon, colon, semicolon, yung open and close bracket. Napakahalaga na yan na maintindihan nyo kailan ginagamit, para saan yun. At yun yung purpose bakit tayo paulit-ulit. No? Kaya mapansin nyo, meron na tayong WordPress developer course, meron pa tayong CSS foundation, and then sa mga
projects natin, nandun pa rin si CSS, kailangan nyo pa rin gawin using CSS, JavaScript, no, paulit-ulit kasi ang purpose is masanay kayo sa syntax, sa mga kailangan nating matutunan. Ganito format yan eh. Unang tingin nyo pa lang, pag kayo ay sanay na, unang tingin nyo, ay may mali, 'di ba? Pagdating doon sa inyong kumpanya, kung mag-apply kayo sa kumpanya at may papagawa sa inyo, existing na yung project nila, tapos pagdating doon, ang nangyari hindi pala marurunong yung devs na na-hire, kayo pala ay mas qualified. Pagtingin nyo sa code, ay may mali dito. Ganito po kasi yan eh. So, nasanay na kayo, nasanay na tayo sa itsura ng code na napapractice na ninyo palagi. That's why, hireable kayo. Mas madali kayong mag-grow. No? Madali kayong makahanap ng work. Kasi sanay kayo doon. Nasanay kayo sa debugging, nasanay kayo sa syntax. Kaya paulit-ulit tayo. No? Kaya paulit-ulit yung practice. And then, yun nga sinasabi ko, pagdating sa framework, which is yung ibig sabihin ng framework, yan yung mas pinadaling mga paraan na makagawa tayo ng application, web apps. Mas madali na rin yung maintindihan yun. Ano? So, ang sikreto lang is talaga tiyaga. At huwag kayo masyadong magbabad sa Facebook. Ako naman, pagka katulad nito, 3 monitor natin. Sa inyo, 3 na rin ba monitor nyo? 2 monitor nyo? Isa pa, sir. Isa pa lang. Isa pa lang. Gawin yung 2, no? Yung sa Lalo na laptop. kung meron kayong sariling place, may sarili kayong kwarto, gawin yung 2. Pwedeng laptop yung dala nyo para anywhere, pwede kayong mag-work kahit saan. Then, pag uwi nyo sa inyong kwarto, sa inyong bahay, connect nyo lang yung monitor. Magiging 2 na siya. So, pwede kayong sa kabila, pwedeng may ginagawa kayong iba, then sa kabila, nagko-code kayo. So, mas madali nyong makita. Kasi pagka isang monitor lang, papalit-palit kayo ng tab. 'Di ba? O kaya minimize niyo yung isa o hatiin niyo yung screen. Pag maliit yung inyong monitor, mangyayari, pag hinati niyo yung screen, masyado na kayong malapit sa monitor para makita nyo lang. So, highly suggest, bumili kayo ng second-hand na monitor. Mas gusto ko yung second-hand na branded. Etong monitor ko dito, nakadalawang palit na ako ng brand new. 2 brand yung nasira. No? Yung isang monitor, brand new, nasira. Bumili ako ng brand new ulit. Sira na rin. Yung 2 Dell na second hand, buhay pa hanggang ngayon. Tingin ko ano na to eh. Siguro mga 10 years na tong mga monitor ko ditong luma. So, gano'n sila katibay. Kasi, ginawa sila para sa company. Siyempre, sino bang company ang bibili na isang taon na sira na, ibabalik nila yun sa pinagbilan nila kasi may mga may mga kontrata sila. So, yun, I suggest bumili kayo ng branded second hand. Itingnan nyo lang, Ayun. So, tiyaga lang. Ang sikreto talaga dyan. At hindi yan matatapos ng 6 months. 1 year. Hindi yan matatapos. So, ulit-ulitin nyo yan. At pag na-familiarize kayo, mas madali kayong makahanap ng work. Tapos, samahan nyo yan ng WordPress para kung may mga low budget na client o kaya gusto nila WordPress, marunong kayo. At meron tayong WordPress dyan na free na pwede nyo enroll. WordPress Portfolio, aralin nyo yun. And then, sabayan nyo, tingnan nyo yung backend. May tinuro ako doon sa WordPress Portfolio. May tinuro ako doon paano gamitin yung SAMP, di ba? Nakita nyo ba yan? SAMP? Pag hindi pa, teka, muna ako. Tutuyan ako ng So, may mga tinuro ako dyan, paano nyo makikita yung, paano nyo gagamitin yung SAMP, tapos open nyo lang yung mga folder doon sa SAMP, makikita nyo yung code ng WordPress. Tapos, pag marunong na kayo sa PHP, maintindihan nyo na, ito pala yung, ganyan. May yung ibang page doon, kapiraso lang yung code, 2-3 lang. Pero ang dami nilang mga files. So, yun yung kailangan nyong gawin. No? Magtiyaga kayo. And, huwag kayong magmadali. Basta gawin nyo. And, sige, Sir Adriel. Wala kang mic, sir. Di ka narinig. Yan. Sir,
Ah, Hello, narinig po ba ako? yes, 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 yes. Hello. Ah, narinig ka namin. Sir, ano po? Di ba OG po yung sa amin? Ito po, sir, naririnig niyo ako. Hello. Yes. Yes, yes. Narinig ka namin. Sir, ano po, di ba? OJT siya. So, yun po yung i-declare namin sa resume namin for, tinanong kami ng mga employers. Yan po yung, paano po namin siya i-deliver? Yung OJT. I mean, yes. So, ang pwede natin i-certify na nag-OJT kayo is 6 months ang pinaka, kumbaga yun na yung actual na OJT time ninyo. No? So, it's up to you kung kailan ninyo pwedeng i-declare yan as your OJT kung kailan kayo nag-start. Kailangan nyo lang muna akong kontakin. Kasi ako magsi-certify nun. Yung OJT, para ma-deliver nyo, sasabihin nyo lang na you are under training. Kasi yun naman ang ibig sabihin ng OJT, on-the-job training. Ang on-the-job training sa Pilipinas, sa atin, pumupunta sa office, di ba? Pupunta sa office, papagawin doon, papasok, no? So, nung nagka-pandemic, tinanggap na yung OJT online na gagawin mo yung mga work online. Sa atin, iba yung case natin. Since ang ating ginagawa ay code, program, no, at coding tayo. So, not necessarily pwede kang pumunta sa bahay, sa office at pwede kang magstay sa bahay na ginagawa mo pa rin yung work mo. At yun ang trabaho ng developer. Kahit saan ka pumunta, dala mo si laptop and may internet connection ka, nasa work ka na rin nun. Kahit nasaan ka, kahit nasa beach, kahit nasaang lugar ka, basta nag-login ka sa inyong system, inayos mo yung something na kailangan ipaayos mo, bibigyan ka lang nila ng excuse me, ka lang nila, tatanungin ka nila ng deadline, kailan mo matatapos. Ganon din dito sa Learn Computer Today. Na same setup, papagawa ko sa inyo yung project. So, once na ginawa nyo yun, you are under training na. Okay? So, once na nag-deliver kayo, boses ko, kung nag-deliver na kayo ng inyong project, nakapag-submit kayo, ibig sabihin, yun ang aking basihan na kaya nyo nang gumawa. Okay, so pwede ko lagay sa certificate na you are under training for 6 months sa ganitong period and marunong kayo talaga. Okay, so yun ang yun ang isa sa pwede natin gawin when it comes to your OJT. Pero pagdating sa college kasi, pag sinabi mong OJT ka, nag-college ka, OJT, part ng OJT mo, yun yung tinatawag nilang immersion. Kailangan pumunta ka sa office nila, ganun. Tapos papasok ka 8 to 4, 8 to 5, tapos i-present mo yung mga pirma ng mo. Useless siya eh. Kung titingnan mo sa isang diretsong tanungan, nagiging useless yung OJT na yun. Bakit? Kasi yung Iba yung ipagawa. yung pinasok mo doon, ano ba ginawa mo? Nagtimpla ng kape, inutusan, nagligpit, nagwalis doon sa office, o ano man. Hindi ka naman nila bibigyan ng trabaho talaga na mag-create ka ng code, papasok ka sa database nila, o kaya tuturuan ka nila, hindi ka naman nila one-on-one doon, kundi utusan ka lang talaga, tapos papagawin ka na kung ano-ano, and then tapos na yung OJT mo. Well, sa atin, hindi natin kailangan yung bagay na yun. Ang kailangan kong makita is yung project nyo. At kapag yung project nyo parang kaduda-duda, naglalagay ako ng comment, binabagsak ko pa nga nilalagay ko yung comment sa feedback na yung gawa mo ay hindi natin project. Hindi yan yung kailangan dito sa course na to. Ulitin mo, paki-submit ulit. No? So kapag nakita ko, may binigay na project, may pinasang project pero hindi yun yung nasa course, binabagsak natin kasi hindi ko naman alam kung si ChatGPT gumawa niyan o kaya kinopya mo lang sa internet o kaya gawa ni Sir Dane pala yung kinopya mo lang, pati pangalan na kopya sa baba. That's why doon sa inyo CSS o kaya HTML, gawa lang kayo doon ng tawag dito ng comment. I-comment niyo doon yung mga secret comment niyo kasi ganun ang ginagawa ng mga
team na nagde-develop ng team sa WordPress, nilalagay nila yung pangalan nila sa CSS. Kaya once na sinearch ng, halimbawa, nag-search ako ng team, pag sinearch ko yun, lalabas pangalan mo na ikaw yung gumawa. No? So, pag binago mo yung setup na yun, binago mo, at in-install mo sa WordPress, at nag-update yung plugin na yun or theme, lalabas pa rin pangalan mo. Kasi yun ang standard na ginawa ni WordPress. Kung sino author, at in-update mo, kasi may sariling updating, may sariling repository, ano, lalabas pa rin pangalan mo. That's why meron silang mga license. Kung familiar kayo na kapag kayo ay bumibili ng application, katulad ng Microsoft, 'di ba? Yang Microsoft Office, itong ating Windows 10, no. Yan binibili yan. And may license sila. Kapag hindi mo na i-input yung tama yung license, detected nila na pirated yung sayo. So ganun din pag naging software engineer kayo, you can create application na may ganun. Na pwede nyo ibenta and then magbigay kayo ng license at laging lalabas yung pangalan nyo as the developer. No? Simple projects, okay na eh. Marami kayong pwedeng pagkakitaan as a developer. Sa akin kasi, hindi ako nagkaroon ng time gumawa ng mga application, ng mga online na-focus kasi ako sa sa more on sa teaching, ganyan, sa pagtuturo, ganyan. Kumbaga yung age ko kasi yung mahirap explain. Parang ayoko na masyadong marami stress. Kumbaga dumaan na ako sa napakaraming stress ng iba't ibang work, no? Kaya that's why pinopromote ko tong Learn Computer Today, coding, kasi yan yung hindi masyadong stressful ang coding, Tama ba yun? Hindi ba masyadong stressful? Sa ngayon, stressful kayo, pero pag marunong na kayo, sabihin ko sa inyo, nako, wala. Baka mas marami pa pasyal nyo kasi sa trabaho, kasi alam na alam nyo yung gagawin. Yun ang kaibahan ng marunong talaga sa hindi. Kunyari, dalawang tao nag-apply, isang marunong, isang hindi. Pareho silang na-hire. Pareho silang developer. Isang marunong, isang nagpapanggap. Yung nagpapanggap, aabutin siya ng ilang araw, ilang linggo bago niya magawa, no? Samantala yung marunong, isang oras lang, namasyal pa nga eh. Kumain pa sa labas, nagliliwaliw muna, kung saan nagpunta. Pag-uwi, ginawa niya, isang oras lang, tapos na. No? Tapos pinasa na agad. Ito na po, tapos na. Pero namasyal muna kung saan nagpunta. Kasi alam niya yung gagawin. While doon sa hindi marunong, minsan nagre-resign na lang. Kasi hindi niya magawa eh. Simpleng task, hindi niya magawa. Eto na si boss, tanong ng tanong, "Oh, Mr. Michael, where's the application that I asked you? Where's the feature? I told you to add this and that, add that. Asa na? Hindi ko makita." No? So, pag ganun ang dating na, ay di mo pa rin nagagawa, resign na yon. Next. Magdadahilan ka na kasi bumagyo. Alam niyo po, ma'am, sir, boss, bumagyo dito, bumaha, wala na kuryente. So, parami yung mga dahilan nyo para lang tumagal, no? Pero, ang totoo doon, hindi alam gagawin. At yun ang gusto kong mangyari sa atin, na nandun tayo sa part na marunong tayo. Na pwede kayo mamasyal muna, kumain sa labas, kung ano mang gawin nyo. Pag uwi nyo, alam nyo na kasi gagawin nyo. Ito lang yan eh. Kaya yung sinasabi ng iba na kapag ikaw ay, yata ako na mahina internet. Sinasabi ng iba na kapag ikaw ay IT o kaya, nawawala ang internet ko, sorry. Ayan. Oo, Andiyan pa kayo? Umihina yung internet ko dito eh. Nawawala. Oo, nawawala. So, yun yung goal natin, ang susi pa rin yan, nasa inyo. Kayo talaga magtsatsaga dyan. At, yun nga, kapag kayo marunong na, at sanay na kayo, pag nag-aral kayo ng bagong programming language, o kaya may lumabas na bago, na framework, sigurado yun,
Pwedeng yari siya sa Python, pwede siyang gawa siya sa JavaScript, pwedeng another CSS na naman siya, yung mga TypeScript, yung mga kung ano-ano mang mga framework na lumalabas, meron yung pinaka tinatawag natin yung pinaka ano laman, no? Yung tulad ng Django, Python naman yan eh. Yung Node.js, JavaScript yan, no? Angular, yan eh, nasa JavaScript din. React, no? HTML, JavaScript pa rin yan, no? Hindi naman nawawala yung ating HTML, itong CSS. So, lahat yan, pinapadali lang. Pero yung pa rin yung underbone niya, yung pinakalaman niya is yung mismong programming language niya, pwedeng JavaScript. Na? At may bago na naman lumabas, mabilis nyo maintindihan nyo kasi nasanay na kayo ng coding eh. Pagtingin nyo pa lang sa documentation, JavaScript pala to. Ay, parang mukha siyang jQuery. Ganon. Nangyari lang, sa mga talagang walang idea, no? Parang pag sinabing React, oy, anong inaaral mo? React, wow! Ang lupit mo, magaling ka na sa React. Patingin nga ng lines na ginagawa mo. Wow, ang ganda. Kasi wala ka idea. Parang baguhan eh. Parang sikat na pag sinabing React, no? Hanapan mo ng, may anong project na nagawa mo na dyan sa React? Wala pa nga eh. Gagawa pa lang ako. So, wala pa rin yun. Diba? So, kailangan pag sinabi mong developer ka, anong gamit mo? HTML, CSS, JavaScript lang gamit ko, tsaka wala pa akong backend eh. Talaga, bakit basic naman yata ang alam mo? No? Tapos, send mo sa kanya yung link. Eto nga yung link eh. Pag open nyo, uy, online store to ah. Pero hindi pa wala pa yung payment niya. Wala pa yung ganito. Tapos makikita ng design, ganda. Ikaw gumawa nito? Yes. Anong ginamit mo? React, Angular, o Vue.js? Hindi, HTML, CSS, JavaScript lang yan. Ay, ba't ganun? Ang ganda. Kasi yun naman talaga ang framework eh. Yun din yun, pinadadali lang. Meron ng gawa na. Sa framework may gawa ka na, dadagdagan mo lang. Hindi ka gaya sa hard coding, from zero. Talagang gagawin mo lahat yun. Talagang tutulo na isipin mo, tsaka yung luha mo hindi mo masolve. Sa framework, buo na. Wala nang error. So, asan yung paghihirap mo doon, di ba? Kaya yung mga nasa framework, pagka binigyan mo sila ng project na hard-coded, kunyari, React ginamit. Tapos, ang binigay na problem, hard coding. Yung iba-iba yung ginamit na procedure doon sa CSS, ano yung sa JavaScript. So, ang mangyayari sa kanya, mga ngamote yun. Teka, ano nga ba ito? Anong nangyayari dito? Hanapin nila. Ano nga nangyayari? Hindi ko alam to. Ang tagal nito. Sa React kasi instant na gano'n ganyan. Tatype mo lang ganito. Tapos ganyan. So, yun ang disadvantage pag nag-start tayo sa mga ready-made. No? Yung mga yung mga parang minadali na o yung templated na, no? Yung isang bago tayo magtapos kasi magna-9 na. Kung may tanong pa kayo, tanong nyo. Yung isang nagpagawa sa akin ng thesis, ginawa nila yung thesis nila using PHP. So, madadaanan nyo yan sa training. Yung PHP na framework na ginamit nila is Laravel. So, ngayon, sabi ng professor, kasi nakita ng professor yung dashboard eh. Maganda yung gawa nyo. Sabi, pero may kulang, walang map yung mapa. Kasi ang gagawin nila yung tungkol sa ano yun eh, isang system tungkol sa gamot. Tapos, siyempre, dahil sakop nun ng isang lugar, dapat may mapa. 'Di ba? Pag sinabi mo system to para sa ganitong lugar, makikita niyo yung mga kung saan nagkaroon ng mga instances. So, dapat makikita yung heat map. Tawag doon heat map. Di sabi ng prof, lagyan nyo ng mapa yan. Kailangan makita sa dashboard yung mapa. No? So, etong developer nila na nauna, hindi malagay yung mapa. Sabi nung developer, sige, gagawin ko ng paraan. Nagbayad sila 30,000 yata. Hindi ko alam. Yung grupo na yun ng mga estudyante. Nagbayad sila 30,000 sa developer. Ngayon, pinapadagdagan na ng mapa. Hindi na ngayon nagre-reply si developer. Gamit niya Laravel. Hindi niya na mailagay yung mga kailangan dun sa system na yun. Hanggang sa ginosting na sila. Hindi na nagpakita, hindi na nag-reply. Ayan, so
malapit na 'tong defense nila, hindi na maipakita yung mapa. So, parang nangyari na ako yung gumawa, nagtuloy. Sabi ko gano'n, "Oh, Laravel yung ginamit sa inyo. O dapat alam niya yung ano, paano niya improve yan, lagyan niya ng mapa." Tapos sabi nung, "Hindi nga niya humalagay eh. Patingin nga ako yung team." Ay pagdating doon sa team, limited yung team. Hindi mo talaga maladagdagan. Yun lang yun. Sabi ko, naku, ang gagawin natin dyan, back to zero tayo. Kasi itong ginamit niyang team, limited lang. Hanggang dyan lang. Pag nilagyan mo ng API ng mapa, nasisira na siya. Hindi na siya nag-work. Babaguhin mo rin lahat yun eh. Di nag-agree na gawin ko from zero. So, meaning to say, once na gumamit ka ng team, yung ready-made yung framework, Laravel, tapos limited lang yung nagamit mo, hindi mo na siya ma-expand. Tapos hindi mo alam din kung ano yung ibang alternative, mangyayari sa'yo yung nangyayari sa dev na yon. Magtatago ka na. Kasi hindi mo alam. Nabayaran ka na eh. Magtatago ka na ngayon. So, asa hanap buhay doon, di ba? So, hindi ka magkakaroon na susunod na client. Okay? So, isa rin sa naging source of income ko yan. Gumagawa ko ng thesis dati. Ngayon, hindi na ako tumatanggap kasi unang-una, priority ko talaga learn computer today. Ayan, ito talaga. Kasi gusto ko ma-improve. Gusto ko gumanda yung ating learning. Tapos, syempre, mas marami tayong makasama. And then, gumanda din mga buhay nyo. Then, maglalagay ako one day ng mga donation. Isang page, nakalagay, donate to learn computer today. Malay nyo, milyonaryo na kayo. Di, bigyan nyo man lang ako ng mga barya nyo dyan, mga 2 milyon. Di, pati ako yayaman na rin. Kasi, once natuto kayo, pwede nyo talaga siya magamit kahit saan, no? Tiyaga lang ang kailangan nyo, no? Hindi pwede yung gusto nyo ngayon, bukas ayaw nyo na, sa isang araw, tinatamad kayo. Ayun, nung huling-huli na lang, may tanong ba kayo? Baka may tanong. Wala na? Okay. So, huling-huli na lang, itong sasakyan ko, bumili ako second hand na naman. Ayoko kasi na may binabayaran no? Gusto ko, kung meron ako gagamitin, talagang hindi hulugan. Kasi napakahirap ng may hulugan. Sa akin lang yun personal. Bumili ako ng sasakyan. Yung una, di ba yung kwento ko kanina, motor. Tapos gumastos ako ng gumastos nang wala naman nangyari. Ngayon sa sasakyan, sinisingil sa akin 5,000. Gagawin lang nila yung particular sa radiator, papalitan na ng radiator, ganito. Sabi ko 5,000. Okay naman yun, Pero sa hawak pa lang ng instrumento, yung hawak ng liabe, ganun, yung pinapanood ko eh. Sabi ko, hindi to marunong umawak ng instrumento. Sabi ko, 5,000 sisingilin niya. Tapos yung shop niya, parang pinasabog na ng mga pyesa. Tapos yung maraming mga sasakyan na hindi tapos, na doon sa gilid. Tapos yung mga pyesa ng sasakyan, kalat-kalat, nasa ibabaw ng kotse, gano'n. 5,000. Tapos, ang hawak niya sa liabe parang akala mo, hindi mo maintindihan kung ibabato niya, ipupukpok niya. Tapos, may mga martilyo pa sa paligid. Sabi ko, teka lang, ang gagawin ko na lang, inisip ko, sige boss, babalik ako. Pagka may pera na. Kasi una-una, talagang kailangan ko, paggagastos ka, may something na mangyayari maganda Paggagastos ka, may kapalit na maayos. So, tinignan ko lang yung radiator. Ito lang naman yung mga tornilyo. Tapos, ayun lang may hose. Hindi naman yung kailangan ayusin. Mag-YouTube muna ako. Mag-YouTube ako ngayon, Tapos, balik ako ulit. Hanap ako ng manual ng kotse, yung service manual, hanap ako sa internet. Sabi ko, okay, madali lang pala. Ako na lang gagawa. Di ginawa ko ngayon, na nagawa ko siya, umandar naman, maayos, hindi naman sumabog. So, in other words, yung mga, kahit hindi ako mekaniko, di ba? Hindi ako mekaniko. Ang ginawa ko lang, order lang sa Lazada ng mga liabe. Sabi ko, kung hawak nung mekanikong gagawa, ay ganito, ayusin ko naman yung hawak para naman to maganda-ganda yung output. Sabi ko, tingin ko kaya ko to So, ang point ko dyan, once natuto kayo ng analytical thinking, algorithm, logic, applicable na sa lahat yan. Kailangan nyo lang malaman yung ano yung data. Yan yun Ano yung data, paano proseso,
ano yung mga dapat na safety, ano yung procedure, yung step by step, yun. So, makakaraos din. At kapag inulit nyo ng inulit, siguro pag ginawa kong maggawa na lang ako ng maggawa ng radiator, mga mekaniko, siguro hindi na ako developer. At mamamaster ko yun. Eh, ang problema, mabigat yung trabaho na yun. At kailangan mo ng mahabang oras, maghintay ka pa ng pyesa bago dumating, bago mo ikabit. So, ang tagal bago magkapera. Hindi ka gaya sa coding, sa programming coding, patype-type ka lang ganyan. Teka muna, pupunta muna ako sa palengke, inutusan na, balik ka ulit. Tapos teka, mamasyal muna tayo ngayon kasi Sunday. Balik ka ulit. So, wala kang kailangang, walang sakit ng, yun nga lang, yung muscle mo, liliit yan. At saka, wala kang exercise. So, bili ka lang dumbbell, o kaya gumawa ka ng semento, habang nagko-code ka, isang kamay mo nagko-code, tapos lipat mo naman, bila naman yun. Exercise. Yan lang yan ang problema natin. Wala tayong exercise. Wala tayong exercise. Okay, baka may tanong pa kayo dyan. 9:00 na. Baka gusto nyo pang mag-share or sabihin, nagsabi ng something. Okay ba? Okay ba yung ating devs meeting? Ayan. So, sige, magsalita kayo habang dito ba ako? Baka meron kayong gustong sabihin or share or tanong. Meron ba? Nahiya lang yata kayo eh. Tapos next week, wala na kayo. De, okay lang, naiintindihan ko naman kasi may work talaga tayo. Oo, at hindi ko kayo pinaforce na mag-online kasi ano naman eh, meron naman tayo, may ginagawa naman ako recording. At higit sa lahat, magpo-focus kayo talaga dun sa ginagawa nyong project. No? Pagsikapan nyo yan kasi inyo yan eh, sa inyo yan. Hindi naman sa akin yan. Papasin nyo lang sa akin, makikita ko, pwede kong kopyahin. Kopyahin ko, tapos saka ko benta sa iba, ano. Hindi ko naman gagawin yun. Wala na yun sa goal natin. Ha? So, sige, galingan nyo lang. Huwag kayong magsawa. Kahit na mahirap ngayon yan, at di kayo makatulog. Ang isa pang side effect niyan, yung asawa nyo, girlfriend nyo magagalit. Bakit? Lagi kayo nakaupo sa computer, hindi nyo na naman siya nilalambing. Paghapon kayo sa computer, puro kayo computer, sasabihin ng girlfriend nyo, partner nyo, puro ka na lang computer, ano ba ginagawa mo sa computer? Tapos pagka chat-chat ako, di ka reply. Ayan, may mga iba-balance yun lang yung time niya. Ano? O kaya sir, i-enroll na lang din dito. Pwede, yung misis, no? Pwede, girlfriend. Oo sir, Oo. para at least magkatono na ulit. Oh, yes, pwede yun. O kaya pakita mo sa kanya. Tiyak pag nakita niya yung ginagawa mo, ano ba naman yung ginagawa mo? Boring. Sabi niya, ginagawa mo, boring. Akala ko naglalaro ka, hindi naman pala, boring naman yung ginagawa. Sasabihin mo lang sa kanya, dito tayo magkakapera. Pwede tayo magkapera dito. Ganun ba? Sige, tuloy mo lang yan. No? Alright. Meron pa ba? Meron ba kayong comments dyan? Question? Sir, Oh. excuse me, sir. Mm. I just want to ask about the full stack web development. Okay. All the courses is already there or not yet? Kasi like Angular, Bootstrap. Ngayon kasi, ang ginawa natin ay gumawa muna tayo ng parang sequence, no? So, hindi pa available yung Angular, yung React, Node.js, Laravel kasi pwede ko na siyang ilagay doon actually. Gagawa lang ako ng mga siguro 30 topics, 40 topics and mag-create tayo ng sample project. Pero ang mangyayari kasi doon, mag-iiba-iba siya ng, hindi siya magiging, kumbaga, ito yung ginawa ko. Halimbawa, gumawa ako ng ganito. Sa React, sabihin na natin sa Node.js o ganyan. Ito yung ginawa ko. Ang mangyayari dyan, gawa ko to eh. No, hindi siya standard na kapag ginawa ko to, ang mangyayari, gagayahin mo lang. 'Di ba? So, ang mangyayari, pareho lang tayo na nangyari. Okay? So, ang gusto natin ma-achieve, pag dumating tayo sa Node.js, kayo ang gagawa. Papakita nyo lang sa akin.
Papakita ko lang sa inyo paano gagawin 'to, anong gagawin nito. Kasi marunong na kayo sa JavaScript, marunong na kayo na CSS, ipapasok niyo lang naman 'yan. Kunyari React, oh, eto yung CSS na kailangan mo, dito mo kukunin. Bootstrap ba kailangan mo, ilagay mo dito. So, ang mangyayari diyan sa project niyo, eto yung project niyo. Papasok niyo lang yung kailangan kasi alam niyo na, eh. Hindi kagaya ng 'pag tumalon tayo kaagad sa framework, nag-React tayo, tapos hindi kayo marunong sa CSS, ipapaliwanag ko pa do'n, eh di napakatagal nun, 'di ba? Kaya ang mangyayari diyan, since framework 'yon, eto yung project kasi meron akong course na gagawin, project design. Ito yung project, gusto ni client ganito. Pagka hindi ka marunong sa CSS, paano mo implement? Meron nga tayo niyang kasama na dev dito rin. Django gamit niya, Python. Pagdating niya dun sa CSS and JavaScript, hindi niya magawa. Sabi ko, bakit hindi mo ba tinik yung ano natin, yung JavaScript, CSS, di pa daw? Di, problema, di ba? Oh, so, ganun yung style na gagawin natin. Pagdating natin doon sa React and then Node.js, gagawin nyo na lang, ipapasok nyo na lang, ipapakita nyo sa akin. Papakita ko lang sa inyo ano yung framework, paano siya gamitin, ito yung step by step, paano mo bubuin to, ito yung code para sa kailangan mo, provided na yon. Sa design, bahala ka na sa buhay mo. And then, implementation, database, paano mo papalabasin yon, kung gagamitin mo si MySQL o MongoDB, ipapakita mo lang yon sa akin. Paano mo nagawa. And ito na yung resulta. No? So, hindi tayo magkakapareho ng trabaho. Okay? At doon mo masasabi, marunong ka na. Kaysa sa gagawa ko ng akin, kakopyahin mo lang. Pag nag-apply ka, tapos yung ginawa ko hindi applicable, hindi pwede sa kanila, wala ka ng trabaho. Nagets niya? Yan. So, ganun ang style natin. Nilagay ko lang yung mga React, yung mga yon Node.js, para guide natin. Yun ang kasunod natin gagawin. No? Pero not necessary ay nandun na sila kasi malilito lang kayo lalo. Pero this, probably, this October, September, October, meron na tayong Bootstrap at saka itong Laravel and then itong React. No? Meron na tayo dyang sequence dyan. Sa WordPress naman, ang ginagawa ko ngayon is SEO, bookings, rental, yan yung ginagawa ko ngayon. SEO, yan. So, yun. Titingnan ko pa kung ano yung pwede sa WordPress. Well, sa software development, yung last part ng Python natin na may exam, then papasok tayo sa Kotlin and Java, no? Kotlin, Java. Kasi itong Kotlin, ito ay para sa paggawa ng application sa cellphone. Para pwede ka magbenta ng application mo using Kotlin. Kunyari, simple app lang yan. Tapos sa simula, free mo ibigay sa Google Play. Pwede lang ma-download, free lang. Then later on, kapag ginagamit na ng mga tao, useful, lagyan mo na ng bayad. May part na may bayad. Kahit ba 10 piso lang ay pabayad mo, 1 milyon naman ang nagbayad. 1 milyong tao. 10 piso bayad. Di may 10 milyon ka. Diba? Simple lang yun, no? Maliit lang. Pero pag maraming tao ang nag-install, malaking pera. So, unti-unti lang tayo. Kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, gawin nyo lang. Huwag kayong mainip. No? Gawin nyo siya. Masterin nyo. Para pagdating natin sa higher learning, madali na sa inyo. Wala na tayong babalikang mga hindi natin naintindihan kasi naintindihan na natin sa simula pa lang. Okay? So, Sir Francisco, okay po ba yung sagot ko sa inyo? Sir, Yes, sir. okay. So, sige, don't worry. Ako naman din ay tuloy-tuloy din nag-work at para sa development natin. Okay, so sige, 9 o'clock na. Baka may pahabol pa kayo. Shoutout dyan sa mga nanonood na ka-devs natin hindi nakasali. So, sa next time na lang sila sasali. Yes, sir. Thank you. Okay, sige. Bye-bye. So, magkita na lang tayo ulit sa ating GC o chat-chat na lang tayo. Alright, sige. Papatayin ko na. Bye-bye. See you. Sige, ingat. Ingat.